Ito ang Redmi K60 Ultra, ang pinakamalakas na chipset ng MediaTek ngayon dahil meron tong Dimensity 9200 Plus na katumbas ng Snapdragon 8 Gen 2. At isa pang nagustuhan ko dito, IP68 DAS at water resistant na rin to. Pero kumusta naman kaya ang performance nito pagdating sa gaming? Yan yung alamin natin sa video ito at magte-test tayong napakaraming games dito sa Redmi K60 Ultra. Marami akong games na inanda sa inyo para makita natin yung actual FPS at actual thermal ng phone na to. Kaya sa mga bago pa lang sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at hit yung bell icon para sa mga gatong unboxing reviews at katarantaduhan sa channel na to. At sa mga dati naman sa channel natin, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, tsaka share tong video ito para makaabot naman tayo sa hinahabol nating 100,000 subscriber this year. So salamat talaga. Huwag na nating patagalin pa, dumiretso na agad tayo sa performance ng phone na to. Meron tong MediaTek Dimensity 9200 Plus. As in talagang flagship yung performance na makukuha nyo dito. Kung mapapansin nyo yung score natin dito sa Antutu, umabot to ng 1.4 million na Antutu score. Ibig sabihin na malakas-lakas talaga yung chipset na to. Pero tignan natin ngayon kung gaano ba kalamig tong phone na to o gaano kainit. Tinest natin to sa throttling test at kung mapapansin nyo dyan, puro green yan. Ibig sabihin na maganda yung thermals ng phone na to. Pero hindi naman talaga actual yan. Parang basihan lang natin kung gaano kaganda yung chipset niya. Mas maganda na i-test natin to sa actual na games. So tinest natin to sa pinakamalupit na graphics at heavy graphics talaga. As in talaga yung mga ibang phone hindi talaga kinakaya to. Tinest natin to sa Super Mario. Pero ang gamit natin dito si Chu. Yan, sobrang kulit, 'di ba? Astig talaga. Kinakaya niya, walang mga frame drops, walang mga lags. As in talagang kinakaya niya sa Super Mario talaga. Dito pa lang masasabi ko na napakaganda na ng phone na to. Hindi, biro lang. So ito talaga yung actual game test natin. So tinest natin to sa Mobile Legends. Ang settings natin dito is super lang tsaka ultra lang. Pero masasabi ko sa inyo na okay lang talaga na ilagay natin sa ultra o kaya sa medium settings para hindi nga uminit masyado yung phone. Sa totoo lang naman sa actual game test naman, hindi mo naman talaga mapapansin kung nasa super ka tsaka ultra ka. Kahit nga nasa medium settings lang tayo, pareho lang naman yung nakikita ng mata natin. Walang masyadong pinagkaiba talaga. As in talaga mag-relay ka na lang dun sa mga frame drops na nakukuha natin, lalong-lalo na kapag bumabagsak ng 30. Pero kapag naglalaro naman tayo at maganda naman yung signal natin, hindi mo talaga mapapansin talaga yung 60 to 120 FPS pagdating sa Mobile Legends. So sa paglalaro ko nga dito, ang nakukuha natin na FPS, stable talaga siya sa 59 to 60 FPS. Hindi pa masyadong updated o optimized tong chipset na to dahil dapat kapag nasa super tayo na frame rate, pumapalo dapat siya ng 80 to 90 FPS. Pero sabi ko nga kanina, walang pinagkaiba yung FPS na yon dun sa 90 at 60. Wag lang talaga mag-frame drops ng 30 pababa. So dito sa paglalaro ko dito, okay na okay siya. Nag-dip siya ng konti, siguro nasa 46 FPS. Pero hindi mo siya masyadong maramdaman talaga. At pagkatapos ng isang rank game, nasa 15 minutes yata yun, nakakuha tayo ng 40 degrees Celsius. Which is okay na okay yung temperature nito o thermals nito pagdating sa Mobile Legends. Then syempre, hindi rin mawawala dito yung Genshin Impact. Tinest natin to sa highest settings, talagang nilagay natin sa 60 FPS. At bihira ko siyang makitang mag-dip siya o mag-frame drop siya. As in parang once ko lang siyang nakita na nag-dip siya ng 44 FPS mga ganon. Pero stable to sa 58 to 60 FPS. At talagang sa laro na to, parang optimized na agad. Hindi na kailangan pang ma-optimize pagdating ng araw o kailangan pa ng updates pagdating sa Genshin Impact. Dahil sa China, parang nakapokus talaga sila sa laro na to. As in talagang inaayos yung optimizations pagdating sa Genshin Impact. So after playing games natin dito sa Genshin Impact, okay na okay yung temperature pa rin ito. 41 degrees Celsius o 41.4 degrees Celsius, which is sa mga heavy graphics na ganito, minsan kapag hindi kinakaya, pumapalo to ng 43, 44, 45 mga ganun. As in mainit-init yun. So dito parang sinat lang ng bata, 41 degrees Celsius, okay na okay pa rin. At hindi bumibigay yung GPU nito o chipset nito pagdating sa laro na to, as in hindi siya nagpa-frame drops, kinakaya talaga. So tinanong ko kayo last time kung ano pang pwedeng games ang pwedeng laruin dito. So tinest din natin to sa Diablo Immortal. Ang frame rate nito is nalagay natin sa 60 tapos yung graphics is nasa ultra na. Pero sa paglalaro ko dito, hindi siya nagpa-frame drops. Okay na okay siya sa Diablo Immortal. Stable siya sa 60 FPS. So sa mga gamer dyan na mga Diablo Immortal, wala kayong magiging problema dito sa phones na to. As in stable yung laro nyo rito.
dito. Then syempre hindi rin mawawala sa test natin yung League of Legends Wild Rift. Ang frame rate natin na nilagay dito is 120 na. Sa graphics naman is high. So sa paglalaro naman natin sa Wild Rift, expected ko na magkakaroon tayo ng 120 FPS kapag naglalaro tayo. Unfortunately, 60 FPS lang yung nakukuha natin. So nawirduhan talaga ako dito, kailangan pa talaga ng optimizations. Pero stable naman siya sa 60 FPS at hindi siya nag-frame drops. Pero sabi ko nga sa inyo, okay na okay pa rin yung 60 FPS na makukuha natin. Huwag lang talaga mag-frame drops 30 pababa. So sa paglalaro ko naman dito, okay na okay siya, wala kang magiging problema. Yun nga lang, kailangan pang ma-optimize talaga to para magkaroon tayo ng 120 FPS. At makita natin dapat na pumapalo siya ng 120. So 60 FPS lang yung nakukuha natin dito at stable siya. Sa CarX Street naman, ang settings natin dito is nalagay natin sa max. Sa paglalaro ko naman dito, maganda yung graphics na nakikita ko. Although nawirduhan lang talaga ako na hindi siya pumapalo ng mga 60 o hindi siya pumapalo ng mas mataas pa doon. Pero sa paningin ko naman, maganda naman yung graphics. Pero kapag dinrive mo na yan sa actual gaming, pumapalo lang siya ng 20 to 30 FPS. Which is sabi ko nga kanina, bago pa lang chipset na to at maayos pa. Pero hindi na siya bumababa doon. Nasa 28 to 30 FPS siya kapag naglalaro tayo dito sa CarX Street. So sa mga naglalaro ng games na to ng CarX Street, ilang FPS ba yung nakukuha nyo dito? Normal ba yan o pumapalo pa ng mas mataas sa 30 FPS? So kailangan ko yung opinion nyo para sa laro na to. Sa Mir 4 naman, highest settings yung nilagay natin dito. Kung matatandaan nyo, yung mga tinest natin ng mga phones, hindi kinakaya tong Mir 4 na to. Kahit na naka-Snapdragon 8 Gen 2, nahihirapan talaga siya sa high settings. Ang nangyayari, nilalagay lang natin sa medium settings para hindi siya mag-frame drops at magiging playable na siya pagkatapos nun. Pero dito sa Redmi K60 Ultra, kahit naka-high settings tayo dito, hindi siya nag-frame drops. Stable siya sa 44 to 45 degrees Celsius, which is nag-expect ako dito ng 60 FPS pero hindi siya umaabot sa ganun. Kaya sa mga Mir 4 player dyan, okay na okay gamitan ng Redmi K60 Ultra pagdating dito sa Mir 4. So ngayon, itest natin to sa mga shooting games like Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, tsaka yung Farlight 84. Magumpisa tayo sa PUBG Mobile. Ang graphics natin dito is Ultra HDR, tapos yung frame rate is nasa extreme na. Sa paglalaro naman natin dito, playable naman siya, pero yung frames per seconds na nakukuha natin dito, pumapalo lang siya ng 39 to 40 FPS, which is okay lang naman, pero sana pumapalo siya ng 60 FPS. Yun lang yung kailangan na ma-optimize pa sa laro na to. Pero hindi naman siya nag-lag, so nag-frame drop, so bumababa pa sa 40 FPS. Hindi naman siya nag-20 mga ganun. Stable lang siya sa 39 to 40 FPS, which is okay lang din naman. Sa Call of Duty Mobile, dito is smooth yung paglalaro ko dito ha. Sa graphics is nasa very high na, sa frame rate naman is nasa max, pero pwede nating ilagay yan sa ultra. Yun nga lang, kapag nilagay natin sa ultra, yung graphics niya is mag-low siya. Kaya nilagay lang natin sa mga medium settings lang. Sa paglalaro ko nga dito, sabi ko nga kanina, smooth yung playing ko dito, wala ako nararamdaman na frame drops, stable siya sa 60 FPS. Kung ito lang yung lalaruin nyo pagdating sa mga shooting games, okay na okay itong Call of Duty Mobile. Kumpara natin kanina sa PUBG Mobile na 40 FPS lang yung makukuha natin. So dito, stable siya sa 60 FPS. Ngayon ito, napaka-smooth din ang playing ko dito sa Farlight 84. Ang settings natin dito is nasa highest settings tayo. So sa paglalaro ko ng first 5 minutes dito, ang FPS na nakukuha ko dito is 80 to 110 FPS. Sobrang ganda. Then sa 10 minutes mark, pumapalo na lang siya ng 80 to 90. So sa laro na to, nararamdaman ko na may konting hit dun sa back panel niya tsaka dun sa frame. So nararamdaman ko talaga na nagiinit siya. While playing games naman dito, bira lang siyang bumaba ng mga 70, mga ganun. Stable lagi siya sa 80 to 90 at 80 to 110. Dun sa 5 minutes. So after playing games ko dito ng ilang minuto, nakakuha tayo ng 44.9 degrees Celsius, which is mainit yan. So kapag lalaroin natin sa mga high settings, kapag pumapalo ng mga 120, matik yan na tataas talaga yung temperature natin. Pero ang maganda dito, hindi bumaba yung performance nito habang naglalaro tayo. So ganito yung napansin ko sa phone na to. Yung mga ibang games kailangan pang ma-optimize para tumaas yung mga frames per seconds natin o yung mga FPS natin. Usually kahit nasa high settings tayo, tulad dun sa Wild Rift kanina, kahit nasa 120 siya, pumapalo lang siya ng 60 FPS. Kapag na-optimize na to, yung mga games na wala pa yung mga matas na FPS, magkakaroon yan pagdating ng araw.
Darating yan sa mga software updates natin o kaya yung mga developer ng mga games nyo. Doon nila lalagyan talaga ng mataas na graphics. Pero para sa akin, hindi ko masasabi na malamig talaga yung phone na to dahil hindi pa nga tayo pumapalo sa mga mataas na settings. Tulad nga nung sinabi ko kanina dun sa Farlight 84, pumalo siya ng 80 to 110 fps pero yung temperature niya is tumaas nga. So possible kapag na-update na yung mga settings natin o na-optimize na, tataas din yung mga temperature niyan. Pero ang kagandahan nga dito, hindi mo ba yung performance kahit na mataas yung mga temperature na nakukuha natin, lalong-lalo na sa Farlight 84. So ngayon sa Mobile Legends nga 40 degrees Celsius kasi nasa 60 fps tayo at sa ibang games na 60 fps lang pumapalo, hindi talaga nagiinit yung phone. So yun yung naobserbahan ko sa phone na to. At marami pang kailangan na optimize na games to pagdating dito sa Redmi K60 Ultra. So bago natin pag-usapan yung mga ibang features nito, yung link nasa description kung saan nyo mabibili tong phone na to at nasa 24 to 25,000 lang. Actually napakamura niya para sa ganitong chipset o para sa ganitong phone. Ang kasama niya sa box, meron tayong SIM injector tool, Type-C cable syempre, tapos meron tayong jelly case. Then ang pinaka nagustuhan ko, 120 watts na GAN charger. Pag sinabing GAN charger, mas tatagal to at hindi masyado mag-init yung phone natin habang nag-charge tayo. Usually sa mga ganitong China na phone, kapag nakakuha tayo ng mga 120 watts na charger, ang binibigay talaga ng Xiaomi is GAN charger. Unlike kapag global room, pipitsugin lang na charger yung binibigay sa atin, like yung mga silicone charger na sirain talaga. Dito naka US plug na siya tapos GAN charger pa siya. All yung nitride na charger. So maganda-ganda talaga to at hindi masyadong mainit. So sa presyong yan, ang kapresyo talaga nito is the Poco F5 Pro. Ang pinagkaiba talaga ng Poco F5 Pro, global version yun. Wala ka nang problemahin. Pero wala ka na rin problema dito sa Redmi K60. Madali lang siyang lagyan ng Play Store. Tapos yung mga Bluetooth, may kakayahan to na yan-install natin. Unlike sa mga ibang phone na hindi mo matanggal-tanggal talaga yung mga Bluetooth nun. At dito, madali lang siyang tanggalin, as in talagang lahat matanggal mo. Para na siyang global room, mga ganun. So sa body niya, meron tayong box type na camera module dito. Yan, may nakalagay na 50 megapixel. Tapos nagugustuhan ko naman yung itsura ng back panel niya. Hindi nga lang siya ganun ka kulit talaga o hindi lang talaga siya kagandahan para sa akin. Pero 90% naman sa buhay natin kapag ginawakan natin isang phone, hindi naman natin lagi tinitignan yung back panel niyan. Lagi tayong nakatutok sa screen. Then sa baba naman meron tayong speaker Type-C port at saka SIM card tray. Sa taas naman meron tayong speaker LED kasi dual speaker to. Tapos IR blaster, tapos yung dalawang noise cancelling microphone. Sa may gilid naman wala tayong fingerprint scanner dito kasi in display na siya. Pero nandito yung power button natin tapos yung volume rocker. Sa kabilang side malinis, wala tayong makikita dyan. Sa display naman, napansin ko rin kapag China room, puro OLED display sila. Kapag nilagay nila sa global room, naging AMOLED display. Ewan ko lang din dito sa parating na phone na to. Ang alam ko na darating na global dito is the Xiaomi 13T Pro. Pero sigurado yun na mas mahal yun kumpara dito. Siguro aabot yun ng mga 33,000. Tapos naka-tune by Leica yata yun sa camera. So mamaya pag-usapan natin yung camera kung maganda ba o hindi. So balik tayo sa display. Meron nga tayong OLED display with 68 billion colors. Sobrang dami niyan. Tapos naka 144Hz na refresh rate to. Ang nits brightness nito napakataas. Nasa 2600 nits brightness. Sobrang taas no. Nasin talagang maliwanag talaga. Ang resolution nito maganda-ganda rin. Nasa 2K resolution na rin siya. Ang size naman nito ay 6.67 inches. Masabi ko lang sa display hindi ko masyadong makita yung pinagkaiba ng OLED display sa AMOLED display. Kasi makikita mo naman na maganda talaga yung OLED display tsaka AMOLED display. Kaya dito kahit anong angle makikita mo na napakaganda ng display niya. Hindi talaga siya nagmimintis kahit anong angulo mo siyang tignan. At naka Dolby Vision na rin to at HDR10+. Kaya nakasiksik na talaga sa display. At symmetrical yung mga bezel nito, okay na okay lang. Parang mga Samsung S23 series, mga ganun. At malaki-laki talaga yung display nito ha. As in talagang malaki-laki talaga. Pagdating naman sa camera, meron tayong 50 megapixel na main camera, tapos 8 megapixel na ultra wide at 2 megapixel na macro lang. Napakaganda ng mga nakuha kong shot dito. Talagang detalye at makukuha niya. Wala kang hanapin pagdating sa camera, as in malinaw talaga. Yun nga lang kapag nasa labas tayo, kailangan natin i-adjust yung brightness natin para makakuha tayo ng magandang shot. Hindi masyadong na-adjust ni Xiaomi to pagdating sa mga gatong senaryo. Lalong-lalo na dito, hindi ko nagugustuhan yung portrait mode niya. May mga details na hindi nakukuha o nasasama dun sa pagka-bokeh effect niya. So dito, kung mapapansin nyo, yung gilid niya, may pagka-blur siya ng konti, which is sana yung subject na yan is malinaw siya.
pero sinama niya dun sa pagka-bokeh effect at hindi ko nagugustuhan yung part na yun. Pero overall sa camera, satisfied ako. Yung kulay hindi masyadong saturated, yung details nakukuha niya pa rin, at maganda talagang pang picture to, lalong lalo na kapag sa actual mo makikita o hawak mo itong phone na to. As in ma-appreciate mo talaga kung gaano kaganda yung camera pagdating sa mga shot na nakukuha mo. Yun nga lang talaga, visible na pangit talaga yung pagka-portrait niya. Sa selfie camera naman, meron tayong 20 megapixel at malinaw-linaw talaga. Kung mapapansin nyo, detalye pa rin yung nakukuha niya at saktong-sakto yung kulay na binigay niya. So nagugustuhan ko talaga yung details na binigay ng selfie camera, hindi rin oversaturated. Yung sharpness tsaka yung contrast, saktong-sakto lang talaga. So pagdating naman sa video, tinest natin to sa 4K at 60 FPS at masasabi ko na stable to Hindi naman siya ganun kagalaw kahit na naglalakad tayo, unlike sa mga ibang phone talagang mauga kapag naglalakad. So dito gumagana talaga yung stabilization nito at malinaw ko din kasi naka 4K tayo. Yun nga lang matako sa storage to, pero kapag may kailangan kayong files o kung may kailangan kayong kuhanin, okay na gamitin natin yung 4K kasi 4 times siyang mas malinaw sa 1080p. Lalo na sa mga special occasions, kasal, birthday, okay gamitin itong 4K at 60 FPS. Sa selfie camera naman, pagdating sa video malinaw din. Although nasa 1080 lang tsaka 30 FPS, wala tayong 60 FPS dito o wala tayong 4K. Yun lang talaga yung meron nito. Pero masasabi ko, kumpara natin sa mga naka 1080p at 60 FPS o kahit 4K at 30 FPS pa nga, pagdating dito sa selfie video niya, masasabi ko na malinaw talaga. As in talagang detalyeng yung selfie video na makukuha mo dito. Okay to pang TikTok at kung ano-ano pang gusto nyong gawin dyan sa selfie camera. Bago tayo magpatuloy, magpag-giveaway muna tayo ng phone cooler. Shoutout sa FlyDigi Philippines kasi sila yung nagbigay ng pang-giveaway natin. Ito nga yung FlyDigi B6. Ang kailangan nyo lang gawin, like, comment, subscribe, at ang pinaka-importante, naka-hit yung bell icon nyo para kung sakaling kayong winner, ma-update kayo lagi. At di lang naman sa giveaway kasi marami tayong pwedeng pag-usapan dito sa channel na to at siguraduhin ko kayo na marami kayong matutunan. So bonus na lang na may pag-giveaway tayong ganito. At maganda-ganda talaga tong FlyDigi B6 hindi pipitsugin to. Talagang mas nagustuhan ko to over sa Black Shark na cooler kasi hindi tumatama yung power button. So ang gagawin nyo lang para makuha yung cooler na to is like, comment, subscribe, at hit yung bell icon. Mag-comment lang kayo kahit ano dyan pero hindi related dito sa cooler natin. So mag-comment kayo about dito sa phone na to na Redmi K60 Ultra. Yun lang yun, like, comment, subscribe, at hit yung bell icon. So ayun, masasabi ko sa phone na to, napakaganda talaga. Yung MediaTek Dimensity 9200 Plus, hindi siya masyadong mainit pagdating sa gaming. Yun nga lang, sabi ko nga kanina, kapag na-optimize na to o kapag tumas yung mga settings, possible na tataas yung mga temperature pero hindi bababa yung performance niya kasi maganda nga at malakas talaga yung chipset na to. Maghintay pa tayo ng mga konting optimizations para ma-update yung mga settings ng mga games natin. At diba sabi ko nga kanina, China phone to, nag-focus sila masyado dito sa Genshin Impact kasi hindi nga umiinit tapos hindi nag-frame drops pagdating dun sa Genshin Impact. So sana ganun din yung gawin nila pagdating sa mga ibang games. At feeling ko naman na maayos naman to pagdating ng araw. So sa mga nagtatanong naman kung Poco F5 over dito sa Redmi K60 Ultra, mas maganda ang Redmi K60 Ultra kumpara sa Poco F5. Kasi sa camera, mas panalo yung camera dito at marami tayong pwedeng paglaruan sa Redmi K60 Ultra. Pagdating naman sa Poco F5 Pro, naka-global naman siya. Kumpara natin sa Redmi K60 Ultra at marami akong nakitang settings doon na wala dito sa Redmi K60 Ultra. Pero pagdating sa camera, mas nagugustuhan ko yung camera ng Redmi K60 Ultra at parang nagkukulang naman ako dun sa Poco F5 Pro. Sa performance naman, halos pantay lang sila. Yun nga lang talaga yung mga settings sa Poco F5 Pro nandun na at optimized na kasi may katagalan na yung chipset na yon. Kumpara natin dito sa Redmi K60 Ultra na bago pa lang yung chipset nito at kailangan pang ng optimization. So doon sa Poco F5 Pro, wala ka nagbigay yung problema talaga at hindi rin siya masyadong mainit pagdating sa laro. At lalong-lalo na hindi siya bumibitaw sa mga games kasi malakas-lakas talaga yung Snapdragon 8 Plus Gen 1. Sa Nubia C50 naman over dito sa Redmi K60 Ultra, para sa akin mas okay na ako sa Nubia C50 kasi okay din yung camera nun tapos maganda na rin yung chipset niya na Snapdragon 8 Gen 2. Medyo pantay lang sila ng presyo, parang nasa 25 na rin yata yung Nubia Z50 at pareho lang dito sa K60 Ultra. So parang pagpipilian nyo na lang doon kung gusto nyo ng curved display over dito sa Redmi K60 na flat display lang siya. Marami kasing ayaw sa mga curved display kasi mahirap siyang hanapan ng mga tempered glass at lalong-lalo na yung mga case. At fragile siya kapag nahulog, talagang basag yung screen nun. So kapag ayaw nyo ng curved display, okay na okay itong Redmi K60 Ultra. So ayun, salamat sa mga nanood ng premiere natin at marami
maraming salamat sa suporta at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko para sa mga gitong unboxing reviews at katarantaduhan sa channel na to. So once again, this is Paul. I came from the mud. There's dirt on my head.